pag-ibig, patay ang relasyon. Walang buhay, walang kabuhay-buhay. Have you seen love? Have you seen love? No? But did you hear the word love? Yes, that's right. But did you feel about the word, ano po, yung pag sinabing I say I love you? Napipil niyo po ba yun? O naririnig niyo lang? Okay. Ang itsura pong ganito, anong nakikita ninyo? You can just imagine. Ayan. Ganyan itsura. Anong demonstration? Asal, Pastor. Ha? Nangasal. Nangasal talaga? Ganyan. Galit na, galit na. Galing. Mananapak. Ganon din yan eh. Demonstration. Pero halimbawa, ganito naman ang itsura. Nagmamakaawa. Nagdadasal daw. Pero nagmamakaawa. Ganun po. Alam niyo po, kahit hindi ninyo sabihin ang salitang pag-ibig, makikita kung ano ang inyong ginagawa. By their fruit, you will know them. In the Bible. At yan po ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Alam niyo po, minsan kasi mahirap intindihin ang pag-ibig, pero madaling sabihin ang salitang I love you. Di ba? Uy, magkaaway kami ni Mr. Magkaaway kami ni Mrs. Sabihin mo lang sa kanya, I love you. Takawa na yan. Magic word, I love you. Di ba? Magic word daw yun. Pero one time lang. One time na nangyayari. At yan po ang ating pag-aaralan sa panahon ngayon. Alam niyo po, number one, let us talk about God is seen through the evidence of love. Ayan. Sabi kasi dito sa 1 John 4:12, sabi dito, no man had seen God at any time. Right. Is that correct? Yes. Correct. Ang sabi po ni John. Sabi nga nun, walang sino ng tao nakakakita sa Diyos sa anumang oras. Tama? Yes. At yan yung isang bagay na paano natin maipapakita ang Diyos without physical touch, without visible thing, but in the invisible, conclusion ng ating gagawin. Ano po ba ang sinasabi po ni John sa no man had seen God at any time? Right. The primary, tingnan natin na, yung no man had seen at any time, God at any time, sabi nito, this is the primary Bible verse stating that no man has been or has seen God. At ito rin po ay isinulat po ito sa talata na kung saan ay nabanggit po ito kung paano natin makikilala at paano in-introduce ng Diyos, ng Panginoong Hesus na mayroong Diyos. Kasi walang naniniwala na mayroong Diyos eh. Nagkatawang tao ang Panginoon. Ganito ang ginawa ng demonstration po ng Panginoon. The only Son is the one who has shown us what God is like. Ayan. Sabi sa John chapter 14 verse 9. Kausap niya dito si Philip. Ang gusto ni Philip, mayroon bang Diyos? Yan ang tanong niya. Panginoong Hesus, mayroon bang Diyos? Ipakita mo nga sa amin ang mga. Tingnan niyo po ha, dito the concept of two persons, two gods, na kung saan ay makikita natin sa dalawang persona, the God in the two person. Sabi ng Panginoon sa verse 9, Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? Tingnan niyo ha, nagtanong si Philip dito kung nasaan ang Ama. Right. Then sabi ng Panginoon, he that had sent me had seen the Father. Right. Oh, ang ganda ng demonstration, ano? Ang manifestation para makita mo, makikilala ang Ama, tignan mo ang Panginoong Jesus. Correct. Okay. So, and how says that thou show us the Father? Tingnan nyo, hindi pa rin naintindihan. Hindi pa rin naintindihan ni Philip ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Ganon ang pag-ibig. Kahit na anong paliwanag, ilang demonstration ang gagawin natin, ilang beses na ibinigay ng Diyos ang patungkol sa kahulugan ng pag-ibig, hanggang ngayon,
ang magkakapatid hindi nagkakaintindihan Tama. patungkol sa pag-ibig. That's right. Lalo na magkakapatiran, lalo na mga kapwa Kristiyano, inggit dito, inggit doon, hanap ng pagkakamali, hanap. That's right. Di ba? Pilit ko yun. Maghahanap kayo ng mali. Right. That is that the love? That kind of love? That bestows upon, that bestowed upon us? Hindi yun eh. Yeah. Yung paghahanap ng mali, hindi paghahanap ng pag-ibig. Right. Kung hindi, ito ay kasanungan ng salitang pag-ibig. That's right. Right? Right. Ganun yung sinasabi niya ng Panginoong Isus. Pagbihira sa Philip, matagal mo lang kasama, hindi mo pa nakikilala. Tama? O diba? Yan yung isang definition. Tingnan nyo ha, isa pa sa sinabi ko dito sa John chapter 10, verse 30. I and my Father are one. Right. Hindi po sinabi dito, I and my Father is one. Correct. Okay ha? Pag sinabing are, dalawang persona ang pinag-uusapan po dito. Right. Si anak at ang si tatay ang pinag-uusapan. Pero sila ay iisa. Okay, iisa. So meaning, have you seen the Father? Have you seen the God, the Lord Jesus Christ? Sabi kay Philip, therefore, I and my Father are one. So ito yung isang bagay na dapat maintindihan ng mga mananampalataya. Is there is God in your heart? Meron ba kayong Diyos sa inyong puso? Sa madaling salita, mayroon kayong pag-ibig sa isa't isa. Because God is love. Love is God. Then ito ang isang bagay na dapat natin ito mapaganuhan. Not only did Jesus redeem us from our sin, but He also made God, the Father, visible in us. Yun yung isang bagay kung bakit po ang Panginoong Jesus nagkatawang tao. Nagre-represent po siya as the Father Himself. Okay, another thing. The love Christians demonstrate reflects God's love. Right. Okay, now, kapag halimbawa ang magkapatiran ay nag-aaway, nagkakasagutan, nagkakaingitan, andun kaya ang presensya ng Diyos? Yeah. Wala. Anong presensya mayroon? Bakit? Nagkikreate ng trouble. Right. That's right. Remember ha? Ang Diyos hindi nagkikreate ng trouble. Right. Pero sino ang magkikreate nito? Kaya nga sabi ng ng Panginoong Isus kay Peter, get thee behind nun, Satan. Bakit? Kasi ang nakikita kay Peter, hindi ang Diyos. Ang nakikita kay Peter ay ang diablo. Right. Pastor, pwede ko bang i-review ang aming kapatid pag galit sa akin? Sasabihin ko, get thee behind me, Satan. Subukan mo lang kung ano mangyayari. Tinawag ko siya Satan. Subukan mo lang. Pero si Peter, because of love, hindi siya nagalit sa Panginoon nung siya ay sinaway. Because yun ang demonstration kung paano magiging humble ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya. Right. Sabi ko dito, sa the reflection of God, yung demonstration about yung sinabi kong, if we love one another, God dwelleth in us. Okay. Nagmamahalan tayo sa isa't isa. Alam niyo po, when the love is there is, in the midst of us, there is God. Right. In the presence na kung saan yung pag-ibig na yun ay nandun po sa kalagitnaan natin, nandun ang Diyos. Why? Because ginagamit natin yung salitang love, yung pag-ibig Right. na sinasabi po doon. Right. Gusto niyo bang manahan ang pag-ibig sa inyo? Yes. Una, dapat kilalanin ninyo na mayroong Diyos. At yan ang kailangan po natin. Another thing, this is the greatest evidence po of God's presence and work among us, and that is the word love. Some people think about the greatest evidence po of God's presence is to say it, Right. to tell it, Right. to tell them, Right. I love you. Mm-hmm. Is that the work of manifestation about love? Saying I love you? Yun po ba yun? Okay, demonstration. Merong isang tao, ganito ha, si tatay nagtatrabaho.
Gusto kong gamitin si tatay, kakayo ko eh. Right. Right. Si tatay nagtatrabaho, nagpapawisa. At lahat kanyang pinaghihirapan, ibinibigay niya sa kanyang pamilya. Alam niyo ba kung bakit kayo may bahay? Dahil ang tatay niyo nagtatrabaho. Alam niyo ba kung bakit kayo may damit? Ang tatay niyo nagtatrabaho. Alam niyo ba kung bakit kayo nakakapag-aral? Dahil ang tatay niyo nagtatrabaho. Right. Lahat ng mga bagay na mayroon kayo sa loob ng tahanan at labas at sa inyong kasuotan, tatay ang nagtatrabaho. Right. Pero katuwang si nanay, of course. Right. Katuwang si nanay. Tay, nay. Salamat. Ganon. Okay, now. Ito yung sinasabi po natin na patungkol po sa tinatawag nating pag-ibig. Now, ang tanong, mayroon ba doong demonstration ng pag-ibig? Ng isang tungkulin, ginagawa niya ang kanyang tungkulin, ang ginaganapan niya dahil ang sasabihin ng tatay, sasabihin ng nanay, at sabihin ng tatay, ginagawa ko ito dahil mahal ko kayo. Di ba? That is the fruit of my love. Okay, now, ito naman, isang demonstration. Stranger, hindi nyo kilala. Hindi mo kilala, tapos sasabihin sa'yo, Brad, mahal kita. Sino paniniwalaan mo sa kanila? Sino nagbibigay ng tamang perfect demonstration of love? Yung gumagawa dahil sa pag-ibig o yung nagsasabi ng pag-ibig? Alam nyo, itong mga mahihina sa mga kabataan eh. Dahil lamang sa online stranger, mas pinaniwalaan pa ang mga strangers sa online at nakikipag-date, nakikipagkita. That's right. Dahil sa pagsaway. Read it. Kapag ang inyong magulang ay hindi nyo pinakinggan, mapapahamak kayo. That's right. Magdesisyon kayo ng mali, kayong mapapahamak. That's right. Pakinggan ninyo ang inyong tatay at nanay. Malaki na ang experience ng mga yan. Kaya nga nauubos ang buhok eh. Kaya nga namumuti eh. Ang buhok. Kaya nga tumatanda eh. Dahil marami na silang naranasan. Naranasan po. Right. Maraming mga anak, kahit may pamilya na kayo, pakinggan nyo pa rin ang advice ng inyong mga magulang. Di ba? Dahil hindi yan magdidesisyon ng inyong ikapapahamak. Pero kalimitan sa mga kabataan, magdidesisyon. Lalo na kapag pinag-uusapan ay pera. Di ba? Magtatrabaho po ako sa Manila. Kay, bakit? Kasi malaki ang sweldo. Doon ako titira. Buwanan muna kita. Padadala naman kita ng pera eh. Alam niyo ba, kapag iniwan niyo yung tatay at nanay, hindi mapakalian gabi-gabi. Hindi mapakalian gabi-gabi. Walang ibang panalangin yan kundi ang anak. Di ba? Hahanap-hanapin. Hindi naman kagustuhan ng inyong mga magulang na iwan mo yan eh. Naiwan mo sila eh. Kayo na gusto. Naiwan mo sila. Di ba? Sabi ko nga sa mga anak ko, kapag kayo nag-abroad, ituring niyong patay na ako. Hindi ko kayo iyahatid sa airport. Dahil ito na yung huli niyong makikita. Dahil pag dumating kayo, patay na ako. Eh bakit? Kasi kalimitan sa nag-abroad, uwi lang, pagpatay na. Ayun! Noong unang panahon, nakakatakot ang telegrama. Ano Kuya Boy? Sa probinsya. Inabot ko yan, telegrama. Kapag may dumating na telegram sa bahay, galing ng probinsya, ang nakasulat doon, walang iba kundi patay. Tama ba Kuya Greg? Oo, mga inabot. Buti wala na telegrama. Pinatay na rin ang telegrama ngayon. Patay na, naubos na yung sa telegram eh. Kaya, habang buhay, ganito mga kapatid ang sa akin, ito ang condition eh. Ito sa akin 16 years, 17 years na ako naglilingkod sa Panginoon. Pero ang mga Kristiyano ay mga bago. Yung mga luma ay nangawala. Mga young people noon ay nagkanya-kanya ng asawa. At pagka nag-asawa ay wala na, hindi na bumabalik sa church. Alam mo minsan, sarili ko, sa tingin ko, dadalaw lang sa'yo kapag patay ka na. Alam mo church, ang gusto ko pag halimbawa ay namatay ako, ayoko ng puro. Gusto ko libing agad. Diba?
Kasi, yung mga pupunta, hindi ko na kayo makikita. Yung magbibigay ng bulaklak, hindi ko na rin kayo mararamdaman. As long na buhay ang inyong kasama, huwag niyong iiwanan. Correct. That's right. Hindi yung magsasalita tayo kapag patay na. Ang dami ko napapakinggan, pag patay na, ang dami sinasabi patungkol sa patay. Ay, sino? Yung namatay, ang dami sinasabi. Pero nung buhay, walang sinasabi. Hindi nakikipag-usap. Right. Hindi nakikipag-communicate. Right. Hindi nga nakikipagkapihan sa pastor eh. Di ba? Yeah, Pastor. Sasabihin, malayo naman kayo pastor eh. Pastor, paano kita pupunta? Ang layo mo. PH tayo, Pastor. Sabi ko, bakit ako? Kahit malayo kayo, dito ako. Gabi tayo na. Di ba? Alam niyo mga kapatid, walang silbi ang inyong bulaklak. Walang silbi ang inyong pagdalaw kung ang tao ay patay na. Right. Di ba? Ngayon pa lang, pakita niyo ng pag-ibig. Pakita niyo ng pagmamahal. Di ba? Nalulungkot ako sa titigin ako dito, mga bago na ang mukha eh. Tumatanda ako, mga bago na eh. Kaso nga lang, yung ibang mga matatanda, ay mga bata, lumalaki na. Tanda niya. Oo. Pero yung mga matatanda, wala na. Hindi naman patay, buhay naman sila lahat. Okay, so yun yung isang bagay na dapat natin maintindihan at maunawaan. Pakita natin ng pag-ibig. They are thinking about the greatest evidence of God, the present to tell them and to say it. But some people think that the greatest evidence of God's presence is to help them with a condition. Minsan gano'n ang tao, tutulungan ko siya sa isang kondisyon. Ay, tutulungan ko siya, tinulungan niya ako. The condition of what? Love. Right. But the greatest evidence of God's presence, when you do the love, Right. when you act the love, when you put in work on it, the love. Where is God? Where God is present, love can be seen. Alam niyo po ba, kung yung presensya ng Diyos, andun ang pag-ibig. Makikita ninyo ang salitang pag-ibig. At yan ang isang mahalaga na dapat natin matutunan at maintindihan. Alam niyo po ba that the love is made complete in us? Bakit? Sinabi niya sa 1 John 4:12, and His love is perfect in us. Right. Alam niyo, hindi nagkakamali ang pag-ibig. At yan ay kumpleto, perfect. When we say that you have God, you have a perfect love. Right. Kung mayroon kang Diyos sa inyong puso, mayroon kang perfectong pag-ibig at hindi nagkakamali yan. Right. Di ba? At hindi nagagalit yan. At hindi po nagalit yan. Pag sinabi po complete or perfect, eh, hindi siya marunong magalit. Right. Di ba? Hindi siya marunong magtanim ng galit. Yung prayer kanina, sabi niya, yung nagkasala sa akin at yung nagkasala ako, patatawarin, that is the word of pag-ibig. Right. There is not an unconditional love na sinasabi po natin. Sabi po dito, sa talatang ito, sa second part ng ating pag-uusapan, there is the assurance of work of the triune God when love is in us. Alam niyo po ba yung tatlo nagkakasundo? The Father, the Son, and the Holy Spirit, when He's speaking about the word love, there is the presence na ako saan yung tatlo ay naroon. Why? Sapagkat sinabi nga po, sabi dito, hereby know we that we dwell in Him, and He in us, because He hath given us of His Spirit. Tingnan mo, nag-work yung tatlo po sa salita pag-ibig. Right. At kung tayo po ay nananahan ng Diyos sa atin, Right. tingnan nyo, ang sinabi po sa sa Father and Son. Father and Son lang dito, tingnan natin. Sa Father and Son, work together in us. How? Sa John chapter 10, verse 28 and 29. Ano po sabi dito? Sabi ng Panginoon, I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall any pluck them out of my hands. That is the promise of the Lord Jesus Christ Himself. Salita ng Panginoong Isus yan. What about the Father? Sa verse 29 sabi dito, tingnan nyo yung protection na mula sa anak ay meron tayo. Sa tatay meron din. Sabi dito, my Father, which give them me, is greater than all, and no man. Again pareho sila ng mayroong pag-iingat. Mayroon silang parehong promise. Ang anak nag-promise sa mga Kristiyano. Ang Father nag-promise din po sa kanyang mga Kristiyano. Sabi dito, and no man is able to pluck them out of my Father's hand.
hand. Tingnan nyo. Nag-work together po ang tatay at ang anak. What about the Holy Spirit? Tingnan natin ang Holy Spirit. The Holy Spirit was given to us to dwell in us. Yan. Ano sabi doon sa 1 John chapter 4 verse 13? Whereby know we that we all in Him, in us, because He hath given us the Spirit. Alam niyo ba kung bakit po natin po? Tingnan mo ha, tatlo sila na nag-work together sa buhay ng mga Kristiyano at para higit natin maintindihan, the word complete, the word perfect, ay po sa atin, itong tatlo na tuturo po sa atin. It takes us not only to understand the Word of God and also mag-manifest natin ang salitang pag-ibig toward what? Sa ating mga kapatiran. Right. At yan po ang kailangan po nating maintindihan. Tingnan nyo ang Holy Spirit kung paano po siya maggabay. The presence of the Holy Spirit is the signs of our true believers. How? Sa 1 Corinthians 3:16 sabi nito, know ye not that ye are the temple of God? And that the Spirit of God dwelleth in you. That's right. Tingnan nyo the Father and Son ay nag-work together at ang nananahan sa puso natin ay ang Holy Spirit. So, paano tayo magkakaroon ng galit? Paano tayo na kung saan ang bawat isa sa atin ay di maintindihan ang salitang pag-ibig? Kung ang tatlo na ito ay teacher natin, kung ang tatlong ito ay natuturo sa atin, hindi lang isang teacher, dalawang teacher, kundi tatlong teacher na nasa buhay ng bawat mananampalataya. O di ba? Ito yung kailangan po at maintindihan po natin para those who don't display this spirit, let us examine our relationship to God, to our Lord Jesus Christ, and to the Spirit of God. Amen. Kumustahin niyo naman? Nag-work ba talaga ang tatlong persona nito sa buhay ng mga mananampalataya? Nag-work ba ito? Kung hindi nag-work, kailangan niyong tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Why? Kasi hindi nag-work, meaning you have not accept the Lord Jesus Christ para po sa mga bagay na dapat nating maintindihan. And the last one, the Christian response to God in Islam. Tingnan natin, paano tayo mag-response po pag pinag-uusapan ang Diyos at ang pag-ibig? Right. Paano natin to wino-work out? Ayan. I-work out ka natin ang salitang pag-ibig sa buhay ng mga mananampalataya. Kasi sabi dito, sabi ni John sa 16, and we have known and believe, yung in-underline ko po dito, known and believe the love that God had to us, and that is God is love, and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and dwelleth in Him. The words clearly state that both knowing and believing are so very important. Kung pag-uusapan po at tinatawag na love that God had us. Yung maintindihan natin, dapat nating malaman kasi minsan ganito kung wala kang alam, hindi mo alam kung paano mag-manifest. Para bang ganito? Kung alam mo ang 1 plus 1, alam mo ang sagot. Right. Di ba? 2 plus 2. 4. 2 times 4. 2 times 2. 4. Sino ang mas mataas sa sa when it comes po? Addition or multiplication? Multiplication, mas mataas. 1 plus 1. 2. 1 times 1. 1. Parehas. Oh, tingnan, ulitin natin. 1 plus 1. Kuya Greg. 2. 1 times 1. Sabi niyo, multiplication ng mataas. Nag-multiply. Ha? Nag-multiply. Hindi, simula pa lang ng bilang pataas na agad ang ang plus Oo. O, huwag ko nang gamitin ng 2 plus 2, magkaparehas na sila, di ba? Huwag na natin gamitin. Doon pa lang po sa simula, ay dapat yun ang maintindihan. Kung paano gagamitin at saan gagamitin. Ganon din po sa mathematics. Right. Kaya huwag tayong magbigay ng assurance na sasabihin natin mas greater, mas mataas ang multiplication than the addition. It depends upon what?
na formula na gagamitin. Ganon din po ang pag-ibig, mga kapatid. There is no such conclusion agad. You have to think about it. You have to know about it. And there is the second move po ng ating, the second part is to believe. Not knowing it, but also to believe it. Di ba? That is the love. That is the po. Yung pag pinag-uusapan natin ay patungkol sa pag-ibig. Sapagkat ito po ay essential sa life ng mga Christian, sa buhay mananampalataya. Essential po yan. Knowing and believing. Di ba? At yan ang mahalaga para may practice po natin ito, may exercise po natin ito para maintindihan, bago ito paniwalaan. Yan. Bakit? Sabi ng mga to see is to believe kasi. Yan ang yung perception ng tao, kaya ginamit yung formula na yan. Yung time na yan. Alam niyo po, it is not enough to say it. But it's more enough when we do it. Diba? Minsan kasi, sasabihin natin, tama na yun. Narinig mo na, I love you eh. Narinig mo na, mahal kita. Pero gagawin ko pa, abuso na. Binigyan ka na ng isang kamay, gusto mo pa dalawang kamay. Sapat na yung marinig mong mahal kita. Pero yung gagawin, abuso ka na. Hindi ka na gagawin yan. Di ba? But it is po, kailangan po natin itong gawin. Kailangan po natin ipakita. Sapagkat ang Panginoon, yung pinakita niyang kanyang pag-ibig, isinabuhay niya po talaga. Ibinigay niya kanyang buhay para sa atin. Di ba? Yun ang pag-ibig na ibigay. Alam niyo po, ito pa ang isa. Ang mga Kristiyano, alam nila, may katiyakan na po na pupunta ng langit. Sabi, sino dito, pataasin ko ng kamay. Sabi ko, sino pupunta ng impyerno? Sige nga, may ka magtataas ng kamay. Walang aamin. Walang aamin. Di ba? Pero ito, sabi dito, not everyone can enter the kingdom of heaven. Wow, pastor, hindi ba, hindi lahat yung nandito sa loob nito ay pupunta sa makakapasok sa karya ng langit. Tingnan natin ha. Sabi sa Matthew 7:21, not everyone. Not everyone ha. Ibig sabihin, single, hindi po pangkalahatan. But in everyone, a single person. That said unto me, Lord, Lord. Ibig sabihin, nagbibigay puri. Kinikilala. Yung bang, they are knowing God. They know God. Sabi nga, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But, sabi nga nun, ang pupunta lang ng langit, he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Yun lang mga gumagawa. Hindi yung mga nagsasalita. Hindi yung nagbibigay ng words, kundi yung pong mga gumagawa. Di ba? Gumagawa sa harapan ng Panginoon at lahat ng iyon ay ginagawa po ito. And the other one, he who abides in love, abides in God, and God in Him. Okay, now, bakit kaya itong si John the Beloved, the apostle of the Lord Jesus Christ, tinawag siyang the Beloved because nagko-concentrate siya patungkol sa pag-ibig, about the love. Sabi nga nun, he abides in love. Sabi nga nun, para malaman ang Kristiyano ay makadiyos, siya dapat ay makapag-ibig. Ano ba ba? Makadiyos, makatao, makapag-ibig, ano? Kapamahal. Parang ginamit ko yung gano'n Kailangan siya ay marunong umibig. Alam niya ang pag-ibig. Kasi the formula, knowing love is, dapat makita that he is abides in God and God in Him. So yun, yung root ng pag-ibig ay kailangan nag-manifest talaga siya ay tunay na Kristiyano. Tunay na mayroong Diyos sa puso. At yan po yun. Sapagkat sabi po sa 1 John 4:16, and we have known and believed the Lord that God had to us. God is love, and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in Him. Alam niyo po, the person who continues in love is also continuing in God. Di ba? Yung nagpapatuloy ng sa salitang pag-ibig, siya po yung nagpapatuloy.
at hindi natitisod sa Diyos. Ganito, mga kapatid, kapag sinabi natin na, kapatid, natisod ako sa iyo, alam mo may problema, hindi talaga ikaw. Ang may problema, yung relasyon niya sa Diyos. Yung pag-ibig niya sa Diyos. Huwag nating gamitin ang scapegoat na yan para hindi ka maglingkod sa Panginoon, para magalit ka sa iyong kapwa, nagalit ka in person sa Kanya. No! Ang totoo, ang root word nito, wala ka talagang pag-ibig sa Diyos. Galit ka talaga sa Diyos. Ginamit mo lang ang the other parties, para lang masisi mo na ang dahilan kung bakit ka tumalikod sa Diyos dahil sa Kanya. No! Ano lang siya? Na-involve lang siya. Pero ang totoo yun, ang puso mo malayo sa Diyos. Malayo sa Diyos. Yun eh. Alam mo, kapag galit ka sa iyong kapwa, hindi totoo dahil dahil sa galit ka. Ang totoo, wala ka talagang pag-ibig sa Kanya. Di ba ang tao mayroong favoritism? Ang tatay ba may favoritism? Di ba kapag salita? Ang teacher mayroong favoritism? Oh yes daw, tingnan mo ng estudyante, yes. Tanungin mo mga anak, ang nanay niyo ba may favoritism? Di ba? Pero ang dati at nanay, tanungin mo yan, may hirapan sumagot, nandito mga anak eh. Atay, nanay, mayroon ba kayong favoritism? Sino paborito niyo? Sino hindi paborito ng anak? Bunso. Ha? Bunso. So, yun yung isang bagay na kung saan ay ang problema talaga, ang root kung bakit po nagagalit ang tao because yung presensya ng pag-ibig ay wala. Alam niyo ba, ganito ha, ang divorce at ang mag-asawa nagkakagalit, nagkakatampuhan at hindi na nagbibigay ng respeto dahil wala na ang pag-ibig sa kanila. Di ba? Ano yung sumpahan doon sa kasalan? Ano yung sumpahan? Ano? Till death do us part. Yan, till death do us part. Kamatayan lang ang magpapahiwalay sa atin. Kaya sabi siguro ng pag nagkagalit sila, mamatay ka na sana. Mayroong ganun panunumpa Alam niyo po, yan ang isang bagay na dapat natin Dapat mahirap na kapag ang isang tao na nawala na ng pag-ibig. Ang kasunod ng away, wala nang respeto, wala nang paggalang, wala na pong ibibigay sa iyong salita because nawala na pong pag-ibig. The conclusion. The conclusion is sa verse 19. Sabi nito, we love Him because He first loved us. This short verse po offers the profound words. Yung salitang we love Him because He first loved us. Alam niyo po, ito ang mentality ng tao. People do not wake up one day and decide to love. Ito yung klase ng mga tao na kung saan, kung kailan nila gustong umibig, kung kailan ka lang niya gustong patawarin, kung kailan ka lang niya gustong kausapin. Kasi may condition ang tinatawag po niya. Ito yung, scheduling. Yan. Nilalagyan niya ng schedule ang lahat ng mga bagay sa kanyang gagawin. Ang pag-ibig, wala pong schedule yan. Anytime. Kaya wag hayaan ang araw na lumubog na kapag kayo nagkagalit. Di ba? At ito yung isang bagay na kung saan ay tinuturo po sa atin. Alam niyo po ba that God is love? And He is the one who created love and love us first. And God loved us first. Yan ang isa maganda pong pangyayari. Bago hindi ang tao ang nag-create ng pag-ibig. Ang Diyos ang nag-create ng pag-ibig. Di ba? At dahil dyan, kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat matutunan natin. Kung siya ang teacher ng pag-ibig at kayo ang estudyante, tinuruan umibig. May natutunan ba kayo sa Diyos? May natutunan ba kayo sa Diyos? Dahil kung mayroon kayong Diyos sa inyong puso, mayroon kayong matututunan
sa Diyos. Alam niyo po, God loved us before we were able to loving Him, before capable of loving God. Ito yung the bad attitude ng mga tao. Ano yung bad attitude ng mga tao? We can only love others because of what He has done in our lives. Alam niyo po, bunga ng pagmamahal, kailangan suklian mo ng pagmamahal. Parang ganun. Di ba? At yan ang isang mga bagay na dapat nating pakakatanda. Now, maraming kautusan ng Diyos. Tama? Sa Biblia, maraming kautusan. Pero ang tanong, anong pinaka-the greatest commandment na ibinigay ng Diyos? Alam niyo ba kung ano lang? Sa dami-dami ng yung 10 commandments, then not only the 10 commandments, and also the commandments na bawal, 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 marami. Pero may nagtanong. This is the great commandment which involves loving God fully and loving neighbor as thyself. Now, wala. Okay. Sabi po dito sa Matthew chapter 22, verse 36 to 40. May lumapit na isang marunong sa batas. Lawyer ito, lawyer. Lumapit siya, sabi niya, Master, which is the great commandments and the law? Pag pinag-uusapan kasi ang law, yan, mga master sa law yan. Then Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, with all thy mind. Tingnan niyo po ha, sa lahat ng pinili ng Diyos na patungkol sa kautusan, pag-ibig ang kanyang isinulat. Verse 38, sabi niya, this is the first and the great commandment. Bakit kaya among the law, ang pinaka-una sa lahat ay pag-ibig? The second part, hindi ko nagtapos. Kasi sinabi niya, this is the first. So what will be the second? The next one, 39. And the second is like this. Is like unto it. Sabi ganon. Thou shalt love thy neighbors as thyself. Sa verse 40, on these two commandments hang all the law and the prophets. Mga kapatid, tingnan niyo po. Hindi niyo man masunod ang 10 kautusan, hindi niyo man masunod ang mga ibang utos ng Diyos, pero itong dalawang mahalaga, the greatest commandments na ibinigay ng Diyos sa atin, at iyan po ay nasunod niyo na po, masusunod niyo na po ang lahat ng kautusan. Sapagkat ang love ay naka-umbrella lahat ng kautusan patungkol po sa commandments of God. What are the two greatest commandments that hang all the law and the prophets? Love the Lord thy God and love thy neighbor as thyself. Is that the kind of love na mayroon po tayo? Meron po ba tayong talagang pag-ibig sa isa't isa? Mahal niyo ba? Kids, mahal niyo ba ang inyong mga magulang? Patunayan ninyo na mahal ninyo. Huwag niyo yung sabihin, patunayan ninyo. Kami mga tatay at nanay, napatunayan na po namin sa inyo. Di ba? Alam niyo, minsan kami, kapag nakita namin nakapagtapos ang aming walang katiyakan. Kahit may sakit yan, pupunta sa graduation. Masaksihan lang niya ang kanyang anak na nagtatapos. Di ba? Yan yung isang bagay. Minsan kasi sabi wala namang part ang aking nanay tatay, scholar ako ng bayan. Minsan gano'n, di ba? Ganyan ang natin, walang part ang nanay ko sa scholarship na binigay sa akin ng Alam niyo po ba kung anong part ng nanay na hindi may bigay ng scholarship? Protection, love, protection, and prayer. Why? Bakit? Yung pag sa scholarship, na ibibigay niya ang pag-ibig? No, money talk dyan. Pag scholarship, money talk dyan. Pero ang pag-ibig, hindi mabibili ng pera. Di ba? Yan ang mayroon ang magulang. Hindi man niya kaya ang maibigay ang finances, may bibigay niya ang pag-ibig na hindi kayang ibigay ng pera. Yan ang isang bagay at katangian kung bakit pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig.
sapagkat walang katumbas na halaga ang salitang pag-ibig Amen. sa iyo Amen. at sa iyo. Let us pray. Panginoon, salamat po